isang kasunduan o isang kalamidad. Pebrero 2026, ang palasyo ngang Hari sa Riyadh ay nagulo na parang isang bahay ngang pukyutan. Sa loob lamang ng 72 oras, isang kontrata para sa liquefied natural gas na nakakahalaga ng 2 trilyong piso ang biglang nabasura. Ang merkado sa Pilipinas, na 10 taong pinahirapan ng Saudi Aramco, ay gumuho sa isang iglap. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang masumunod na pangyayari. 7 bansa sa gitnang silangan, kabilang ang United Arab Emirates at Kuwait, ay sabay-sabay na nakpanik. Ito ay dahil ang Pilipinas ay nagtagumpay na lumikhang gas mula sa tubig dagat. Ang kanilang pinakukunan ng kita na nakakahalaga ng higit sa 2 trilyong piso taon-taon ay nasa panganib na mawala. Ngayon, ilalahat ko ang buong kwento ng kagimbal-gimbal na pangyayaring ito. Bago tayo magsimula, kung maaari ay mag-subscribe at i-like ang channel na ito para mas may palaganap ang magkakahangahangang tagumpay ng Pilipinas. Suportahan natin ang Pilipinas sa pamamagitan ng positibong komento. Aminin ko, nung gabing iyon, sa unang pagkakataon sa aking 32 taon sa Aramco, nakaramdam ako ng takot. Maaring isipin na eksaherado ang salitang takot, ngunit nanginginig ang aking makamay at malamig na pawis ang tumagatas sa aking likod. Kung hindi ito takot, ano pa ang itatawag dito? Ang pangalan ko ay Khalid Al-Mahfoud, ang Vice-Presidente na namamahala sa diskarte sa pag-export ng liquefied natural gas, LNG, sa pambansang kumpanya ng langis ng Saudi Arabia, ang Aramco. 32 taon kong pinanghawakan ang posisyong ito. Nag-aral ako ng Petroleum Engineering sa Massachusetts Institute of Technology, MIT sa Amerika, at nagtapos sa Harvard Business School. Naging matagumpay ako sa pag-secure ng mga kontrata sa gas sa 127 bansa na may kabuang halaga na higit sa 150 trilyong piso. Sa loob ng 7 magkakasunod na taon, napabilang ako sa listahan ng 50 most influential people in the energy industry ng isang pang-ekonomiyang journal. Alam niyo ba kung anong klaseng kumpanya ang Aramco? Ang market capitalization nito ay 100 trilyong piso. Numero 1 sa lahat ng kumpanya ng langis sa buong mundo. 10 beses kaming mas malaki kaysa sa mga higanteng kumpanya ng langis sa Amerika. Kalahating gross domestic product, GDP, ng Saudi Arabia ay kami ang lumilikha. Kung ititigil namin ang aming pipeline ng gas, maninigas sa ginaw ang Europa at hihinto ang Asya. Hindi ito pagmamalabis. Noong taglamig ng 2022, sa gitnang hitvan sa Ukraine, lumuhod ang Europa sa amin at nagmakaawa para sa gas. Noong 2024, nang makaroon ng krisis sa Strait of Hormuz, ang mismong Pangulo ng Pilipinas noon ay lumipat patungong Riyadh. Ganyan ang aming kapangyarihan. Kaya buong kumpiyansa kong masasabi, walang bansang makakatalo sa amin sa merkado ng enerhiya, lalo na ang isang bansang tulad ng Pilipinas. Ang Pilipinas, ano nga ba ang magagawa ngang bansang iyon laban sa amin? Sa totoo lang, minamaliit ko ang Pilipinas. Hindi lang minamaliit. Hindi ko sila pinapansin. Magaling sila sa semiconductors. Ang kanilang masasakyan ay hindi rin masama. Kinikilala ko rin ang kanilang industriya ng paggawa ng barko. Ngunit iba ang enerhiya. Ang enerhiya ay laro ng mabansang may likas na yaman. Ang mabansang may gas na bumubulwa mula sa lupa at ang mga bansang nababayad para bilhin ito. Ang kaayusang ito ay hindi kailanman magbabago at ang Pilipinas ay nasa pangalawang kategorya. Alam niyo ba kung gaano karami ang kanilang reserba ng natural gas? 0. Wala ni isang patak. Kaya naman bawat taon, nagbabayad sila sa amin ng 2 trilyong piso para bumili ng. Sa loob ng 10 taon, sila ay naging isang mahusay na customer. Palagi silang tama sa pagbabayad at matataw sa kanilang mapagbili. Tunay na isang napakagandang kasosyo sa negosyo. Upang maging mas tiyak, noong 2015, pumasok kami sa isang 10 taong pangmatagalang kontrata sa Pilipinas. Nag-supply kami ng 422 milyong tonelada ng LNG taon-taon na may kabuang halaga ng kontrata na 2 trilyong piso. Hindi kailanman sinira, neke Pilipinas ang kontrata. Kapag tumarating ang taglamig, humihiling sila, karagdagang supply at ibinebenta namin ito sa
mas mataas na presyo. Nagbabayad sila ng walang anumang reklamo. 30% ng aking matagumpay sa trabaho ay mula sa Pilipinas. Kaya't nakikipagkita ako sa kanilang makinatawan ng 5 beses sa isang taon at naglalaro pa kami ng golf. Maganda ang aming relasyon. Ngunit ito ay isang relasyong pangnegosyo lamang. Ang Pilipinas ay aming customer, hindi kakumpetensya. Sa tuwing hihiling silang pagbawas sa presyo sa negotiation table, tatawa lang ako at iling. Paumanhin, pero maaari ba kayong bumili sa iba? Kapag sinabi ko iyon, ang mga kinatawan ng Pilipinas ay yuyuko na may problemadong ekspresyon. Alam na alam nila na wala silang ibang mabibilhan. Gabi ng Pebrero 13, 2026, 9:00 PM. Nakmamadaling pumasok ang aking sekretarya sa opisina. Vice Presidente, mayroong breaking news mula sa Pilipinas. Ano iyon? Ang Universidad NG Pilipinas ay magdaraos NG isang emergency press conference bukas. Ano ang kinalaman NG press conference NG Zangi Universidad Saching? Ang paksa raw ay teknolohiya sa pagliha na methane mula sa tubig dagat. Natawa ako, methan mula sa tubig dagat. Isa na namang laro sa laboratorio. Sinabi ko sa aking sekretarya, huwag mong intindihin. Isang bagay na hindi nagawa nga, Amerika sa loob ng 12 taon at na Alemanya sa loob ng 14 taon. Sa tingin mo ba magagawa ngang Pilipinas? Bigyan mo na lang ako ngang ulat bukas. Nag-alangang nagtanong ang aking sekretarya, kahit paano, dapat ba nating subaybayan? Sobra kang mag-alala. Sa tingin mo ba may ganong teknolohiya ang Pilipinas? Impossible. O nga po, impossible? Kung mayroon man, matagal na sanang ginawa ng Amerika. Tumango ang sekretarya at umalis ng silid at ako'y umuwi na. Pag-uwi sa bahay, naligo ako at naghapunan. Isang karaniwang araw lang. Pinag-usapan namin ng aking asawa ang aming mga plano para sa weekend at sinuri ko ang paghahanda ng aking anak para sa kanyang college entrance exams. Nakalimutan ko na nang tuluyan ang tungkol sa press conference ng Universidad sa Pilipinas. Hanggang sa sandaling iyon, hindi ko alam na ang press conference na iyon ang yayanik sa pundasyon ng aking 32 taong karera. At kinaumagahan, nagbago ang mundo. Pebrero 17, 2026 AM, dumating ako sa opisina 30 minuto ng mas maaga kaysa sa dati. Medyo na-curious ako sa press conference sa Pilipinas na binanggit ng aking sekretarya kahapon. O mas tamang sabihin, hindi ako na-curious. Gusto ko lang kumpirmahin. Plano kong uminom ng kape habang pinapanood ang balita tungkol sa isa na namang kabiguan. Binuksan ko ang monitor. Isang breaking news mula sa Amerika ang sumalubong sa akin. Universidad ng Pilipinas nagtagumpay sa direktang electrolysis ng tubig dagat para sa pagliha ng methane. Faraday efficiency, 65.4%, 65,004%. 3 beses kong binasa ang numerong iyon. Ang pinakamataas na naitala ng Amerika ay 38%. Ang Alemanya ay 42% at ang ibang mga research institute sa Pilipinas ay 35%. Ang 65.4% ay higit sa 1.5 beses na mas mataas kaysa sa world record. Impossible. Malamang ay minanipula ang data sa laboratorio o isang masuwerteng numero na lumabas ng isang beses sa ilalim ng mga espesyal na kondisyon. Tiyak na walang reproducibility. Tinawagan ko ang aking matauhan. Bigyan ninyo ako ng ulat na nagpapatunay sa data ng Pilipinas. Kailangan ko iyan bago matapos ang hapon. 10 AM. Isang emergency executive meeting ang ipinatawag sa Strategic Conference Room sa ICA, 12 Palapag ng Riyadh Headquarters. Nagtipon ang 5 vice-presidente at 8 department head. Sa gitnang silid, mayroong isang hugis-itlog na mesa at sa isang pader ay nakasabit ang mapang mundo. Sa mapa, ang bansang aming sinusuplayan ng gas ay minarkahan ng mapulang tuldok, 127 bansa. Kabilang doon ang Pilipinas. Isa lamang sa mga maliliit na pulang tuldok. Pumasok si Prince Abdullah sa conference room. Tinanggal niya ang kanyang gintong salamin sa mata at umupo. 3 mamahaling relo ang nakasabit sa kanyang pulso at isang diamanteng singsing
ang kumikinang sa kanyang daliri. Nagsalita siya. Nakita niyo na ba ang balita mula sa Pilipinas? 65,004% daw. Sumagot ako, iyon po ay numero, lamang sa laboratorio. Ang komersyalisasyon ay ibang usapan. Ngumiti ang prinsipe, tama ka. Ano nga ba ang alam ngang Pilipinas? Nagsimulang magulat ang marketing head. Sa kasalukuyan, ang taunang importasyon ng LNG ng Pilipinas ay 42 milyong tonelada. Sa pera, ito ay katumbas ng 2 trilyong piso. Sa halagang ito, ang bahagi nga Aramco ay 28.5% na nanganghulugang humigit kumulang 600 bilyong piso na kita taon-taon mula sa Pilipinas. Ito ay nasa ilalim ng isang pangmatagalang kontrata na may kabuwang halaga na aabot sa trilyon-trilyong piso. Pinalitan niya ang screen. Ang self-sufficiency rate ng natural gas ng Pilipinas ay 0%. Walang gaanong alternatibong mapakukunan ng enerhiya. Ang kanilang pag-asa sa atin ay ganap. Bilang konklusyon, sabi niya, hindi maaring kumawala ang Pilipinas sa atin. Tumango ako, tama siya, ang Pilipinas na gumagawa ang gas mula sa tubig dagat. Sige, sabihin na nating nagtagumpay sila sa laboratorio. Ngunit aabutin ng hindi bababa sa 10 taon para maging komersyal ito. Pagpapatayong planta, pag-verifying kaligtasan, pagtiyak sa ekonomiya nangangailangan ito ngang pamumuhunan na nakakahalaga ng trilyon-trilyong piso. Sa loob ng 10 taong iyon, paano makakaligtas ang Pilipinas ng walang gas? Ang kanilang pampainit sa taglamig, ang kanilang ma-power plant, ang kanilang mapabrika, sa huli, babalik at babalik sila sa amin. Idinagdag ng finance head, bukod dito, kung isa sa alang-alang ang foreign exchange reserves ng Pilipinas, ang pamumuhunan sa isang malakihang planta ay magiging isang malaking pasanin. Ang kasalukuyang pagtatayo nila ng nga nuclear power plant at pagpapalawa ng nga pabrika ng semiconductor ay nangangailangan na ng napakalaking pondo. Ang pagdaragdag pa ng isang seawater electrolysis plant ay magiging impossible sa pananalapi. Itinaas ni Prince Abdullah ang kanyang kamay. Sige, kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Sumagot ako, wala, hayaan natin sila. Ang Pilipinas mismo ang susuko. Nang matapos ang pulong, bumalik ako sa aking opisina. Mula sa bintana, tanaw ko ang siyudad ng Riyadh. Mga skyscraper na itinayo sa gitna ng disyerto. Mga imported na sasakyan na tumatakbo sa 6 na linyang highway. Lahat ng ito ay isang lungsod na itinayo sa pamamagitan ng langis at gas. Nakamal kami ng pinakamalaking yaman sa mundo sa pamamagitan ng pagbebenta ng aming likas na yaman at ang yamang ito ay magpapatuloy. Imposibleng magbago ang kaayusang ito dahil lang sa isang bansang tulad ng Pilipinas na gumawa ng gas mula sa tubig dagat. Ganun ang pinaniniwalaan ko. 3 p.m. Dumating ang ulat NG pagsusuri ng team. Isang makapal na dokumento na may higit sa 100 pahina. Sa pabalat, nakasulat ang verification, report on Philippine Seawater Electrolysis Technology. Sinimulan kong basahin mula sa konklusyon. Posible sa teknikal na aspeto, ngunit hindi ekonomikal. Mangangailangan ng hindi bababa sa 10 taon para sa komersyalisasyon. Walang epekto sa ating negosyo. Isinara ko ang ulat. Sabi ko na nga ba, 5:00 p.m. Isang pangalawang strategic meeting ang ginanap. Ang lokasyon ay ang strategic command room sa ikatlong basement ng palasyo. Ang mga kristal na chandelier ay kumikinang na ginto sa kisame at ang sahi ay gawa sa Italianong marmol. Sa gitna ng silid, may isang mesa na gawa sa kahoy ng ebony na may habang 6 na metro at ang isang buong pader ay isang digital screen. Ang amoy ng Arabian coffee at oud na pabango ay nahahalo sa hangin. Humigit kumulang 30 ehekutibo ang nakaupo sa makabilang panig ng mesa. Lahat sila ay nakasuot ng mga custom-made na suit at gintong relo. Ang nga desisyon ng nga taong nakaupo sa silid na ito ang nagpapagalaw sa presyong ga sa mundo. Alam namin iyon at ninanamnam namin ang kapangyarihang iyon. Umupo si Prince Abdullah sa dulo ng mesa. Nagsimula ang presentation ng technology head. Ikumpara natin ang kakayahan sa enerhiya ng Pilipinas at natin. Lumabas ang mga numero sa screen. Reserba ang natural gas. Saudi Arabia, numero trilyong metro kubiko. Pilipinas, 0. Reserba ang langis.
Saudi Arabia, 297 bilyong bariles. Pilipinas, 0. Kakayahang produksyon ng LNG. Saudi Arabia, 77 milyong tonelada taon-taon. Pilipinas, 0. Itinuro niya ang screen gamit ang isang laser pointer. Sa lahat ng kategorya, 0 ang Pilipinas. Hindi sila isang bansang may kakayahang gumawa ng enerhiya. Lumipat siya sa susunod na screen. Paghahambing ang laking ekonomiya. GDP ng Saudi Arabia, 1.1 trilyong dolyar. GDP na Pilipinas, 400 bilyong dolyar. Isang ehekutibo ang nagtaas ng kamay. Hindi ba't mas malaki ang ekonomiya ng Hapon kaysa sa atin? May bahagyang kalituhan dito sa orihinal. Ipagpapalagay na Pilipinas ang tinutukoy. Yumiling ang technology head. Kung titingnan lang ang mga numero. Ngunit tayo ay isang energy exporting country. At ang Pilipinas ay isang importing country. Kung itataas natin ang presyo na gas na 1%, yayanigin nito ang kanilang trade balance. Kung ititigil natin ang supply, hihinto ang kanilang ekonomiya. Ang tunay na kapangyarihan ay wala sa GDP, kundi sa likas na yaman. Narinig ang mga pagsang-ayon sa paligid ng mesa. May isang mahinang tumawa. Oo nga, hindi mabubuhay ang Pilipinas kung wala tayo. Sangayon din ako. Naalala ko noong taglamig ng 2022 nang itinigil namin ang supply ng gas sa Europa. Ang Chancellor ng Alemanya mismo ang tumawag. Ang Pangulo ng Pransya ay nagpadala ang isang delegasyon. Sa huli, tinanggap nila ang aming presyo. Ganon din ang mangyayari sa Pilipinas. Sumingit si Prince Abdullah. Paano naman ang 65% efficiency ng Pilipinas? Tinapik niya ang mesa gamit ang kanyang nga daliri. Isang mapanuksong ngiti ang gumuhit sa kanyang nga labi. Hindi siya nagtatanong dahil sa pag-aalala. Ito ay isang tanong para sa kumpirmasyon. Ipinakita ng technology head ang susunod na slide. Isang graph na nagpapakita ng pagkakaiba sa pagitan ng efficiency sa laboratorio at sa practical na aplikasyon. Tingnan natin ang halimbawa ng Argonne National Laboratory sa Amerika. Nakamit nila ang 38% efficiency sa laboratorio, ngunit bumaba ito sa 17% sa pilot plant. Sa Max Planck Institute ng Alemanya, bumaba ito mula 42% hanggang 19%. Sa karaniwan, bumababa ito ng 50% hanggang 60% kumpara sa efficiency sa laboratorio. Kahit na makamit ng Pilipinas ang 65%, sa yugto ng komersyalisasyon, magiging humigit kumulang 30% lang ito. Itinaas ni Prince Abdullah ang isang kamay. Gaya ng inaasahan, laro lang sa laboratorio. At nariyan pa ang isyu nga ekonomiya, sabi ang technology head. Kinuha niya ang kanyang calculator. Ang kasalukuyang presyo nga aming LNG ay 0.045 bawat metro kubiko. Para makagawa ang Pilipinas ng metane mula sa tubig dagat, mangangailangan sila ngang hindi bababa sa 120. Kung isasama ang gastos sa kuryente mula sa renewable energy, depreciation ng equipment investment at operating costs, ito ay 2.7 beses na mas mahal kaysa sa aming presyo. Sino ang gagamit na gas na halos 3 beses ang kamahal? Nagtawanan sa conference room. Idinagdag nega finance head. Bukod dito, ang Pilipinas ay isang bansang may mataas na singil sa kuryente. Ang kanilang pang-industriyang singil sa kuryente ay 0.14 bawat kilowatt-hour. Higit sa doble ngang sa atin. Ang paggawa ng gas gamit ang ganong kamahal na kuryente ay hindi magiging ekonomikal. Tumango si Prince Abdullah. Sa huli, babalik din sa atin ang Pilipinas. Nagtaas akong kamay. Hayaan niyo po akong magdagdag ng isa pa. Kahit na magtagumpay ang Pilipinas sa teknolohiya, ang pagtatayo pa lang ng planta ay aabutin ng hindi bababa sa 5 taon. Environmental Impact Assessment, Permitting, Land Acquisition, Construction, Commissioning. Sa loob ng 5 taong iyon, kailangan ng Pilipinas ang gas. Ang ating kontrata ay hanggang 2035. Kahit may teknolohiya sila, hindi nila ito magagamit. Idinagdag ng marketing head at saka, mayroon bang intensyon ang gobyerno ng Pilipinas na mamuhunan ng trilyon-trilyong piso? Sa isang teknolohiyang hindi pa napatutunayan, imposible iyan sa politikal na aspeto.
Nang matapos ang pulong, nagbigay ng konklusyon si Prince Abdullah. Subaybayan lang ang Pilipinas. Tumugon na lang tayo kapag naging tunay na banta na sila. Sa ngayon, hindi na kailangang mag-alala. Tumayo siya at sinabing, anuman ang gawin ng Pilipinas, babalik din sila sa atin, hindi nagsisinungaling ang likas na yaman. Tumango ako, tama siya. O sa halip, iyon ang pinaniniwalaan ko. Ngunit ang tunay na pagkabigla ay naghihintay pa. Pebrero 16. Isang pangalawang anunsyo ang dumating mula sa Pilipinas. Tagumpay sa 24 oras na tuloy-tuloy na operasyon. Pagbaba ng efficiency, mas mababa sa 1%. Nakumpleto ang 17 paulit-ulit na eksperimento. Tiniyak ang reproducibility. Uminom ako ng kape habang pinapanood ang balita. Hindi nanginginig ang aking mga kamay. Isa lamang itong karagdagang data mula sa laboratorio. Pumasok ang aking sekretarya at nagtanong, Vice Presidente, mayroong kahilingan mula sa panig ng Pilipinas para sa muling negosasyon ng kontrata. Ano po ang gagawin natin? Natawa ako, tanggihan mo. Ang kontrata ay hanggang 2035. Walang muling negosasyon. 2:00 PM. Ipinatawag ako ni Prince Abdullah. Nasa kanyang opisina kami sa ikalawang palapa ng palasyo. Sa isang pader, nakasabit ang malarawan ng magadating hari ng Saudi Arabia at sa kanyang mesa, mayroong isang panulat na gawa sa ginto. Mula sa bintana, tanaw ang siyudad ng Riyadh. Nakaupo sa sofa ang prinsip at sinabing, Khalid, maingay ang Pilipinas. Umiling ako, maingay lang po sila sa loob ng laboratorio. Tiyak na tahimik ang sitwasyon sa aktwal na larangan. Ngumiti ang prinsip habang humihitit ng tabako. Tama ka? Ano nga ba ang magagawa ng Pilipinas? Iniluwa niya ang usok at nagpatuloy. Sa tingin mo ba, makakawala talaga sa atin ang Pilipinas? Mabilis akong sumagot. Impossible po. Ang Pilipinas ay isang islang bansa pagdating sa enerhiya. Walang ma-pipeline, walang madaan sa lupa. Ang lahat ay nakasalalay sa LNG na dinadala ng barko. Kung hindi sa atin, sa Qatar o Australia lang sila makakabili. Ngunit pareho lang ang aming presyo. Walang pagpipilian ang Pilipinas. Tumango ang prinsipe ng may kasiyahan. Sige, kung gayon, simulan na ang paghahanda para sa extension ng kontrata. Pagkatapos ng 2035, isa pang 20 taon, tiyak na tatanggapin ayon ng Pilipinas. Ang nasalitang iyon ang nanaig sa hangin ng conference room. Sa pinalawak na executive meeting kinabukasan at sa strategic meeting sa sumunod na linggo, iyon din ang sinabi ng lahat. Ano nga ba ang magagawa ng Pilipinas? Sa isang conference room na may 50 tao, walang sinuman ang tumutol. Inanunsyo ng marketing head. Ang kontrata para sa unang quarter ng 2026 sa Pilipinas ay matagumpay na nalagdaan. Dami, 1,5 milyong tonelada. Halaga ng kontrata, 60 bilyong piso. Hindi nagbigay ng anumang pagtutol ang Pilipinas. Nagpalakpakan sa conference room. Sinabi ng isang ehekutibo, tingnan niyo, realistiko talaga ang mga Pilipino. Ano naman ang silbing ng tagumpay sa laboratorio? Ang pagpirma sa kontrata ang realidad. Isang ehekutibo ang tumawa at idinagdag. Ang paggawa ng gas mula sa tubig dagat. Napakagandang imahinasyon. Ngunit ang imahinasyon ay imahinasyon lamang. Natawa rin ako. Dahil sa sandaling iyon din ang pinaniniwalaan ko. Nagbigay karagdagang ulat ang technology head. Batay sa pagsusuri ng teknolohiya ng Universidad ng Pilipinas, hinuhulaan namin na hindi bababa sa 3 problema ang lilitaw sa malakihang produksyon. Una, ang technical na hirap sa paggawa ng malalaking electrodes. Halos impossible na makamit ang nanostructure ng laboratory level sa pang-industriyang sukat. Pangalawa, ang akumulasyon ng mga dumi mula sa tubig dagat. Maaring makayanan nito ang 24 oras, ngunit hindi ito tatagal ng 1 taon. Pangatlo, ekonomiya. Gaano man kataas ang efficiency, aabutin ng 30 taon bago mabawi ang paunang puhunan. Nagbigay siya ng konklusyon. Ang teknolohiyang Pilipinas ay kawili-wili sa akademya, ngunit ito ay isang patay na teknolohiya sa komersyal na aspeto. Ginawa ko ang makalkulasyon sa aking isip. Upang maging self-sufficient ang Pilipinas gamit ang teknolohiyang ito,
Kailangan nilang hindi bababa sa 50 planta. Ang gastos sa pagtatayo bawat isa ay 25 bilyong piso. Kabuwang halaga, 1.25 trilyong piso. Ibubuhos ba en gobyerno en Pilipinas ang ilang porsyento en kanilang pambansang budget dito? Impossible sa politikal na aspeto. Kahit na itayo nila ito, aabutin ng 7 taon para sa construction at 3 taon para sa stabilization. Isang kabuwang 10 taon. Sa loob ng 10 taong iyon, paano sila mabubuhay nang wala ang aming gas? Malinaw ang sagot. Hindi nila kaya. Babalik din sila sa amin. Nagdagdag ang finance head habang kinakalkula. Bukod dito, ang taunang konsumo ng gas ng Pilipinas ay 42 milyong tonelada. Alam niyo ba kung gaano karaming kuryente ang kailangan para gawin ang lahat na ito mula sa tubig dagat? 120 terawatt-hours taon-taon. Katumbas ito ngang 20% kam kibuwang supply ngang kuryente ngang Pilipinas. Ang paggamit ngang 1/5 ngang kuryente para lang gumawa ang gas ay katawa-tawa. Tumango ako. Ang mga numero ay nasa aming panig. Pebrero 21, ipinatawag ko ang team leader na namamahala sa Pilipinas. Ano ang punhuigi sa panig ngang Pilipinas? Sumagot ang team leader. Tahimik po. Maingay ang media. Ngunit walang sinasabi ang gobyerno. Ang kagawaran ng enerhiya. Ang kagawaran ng ugnayang panlabas. Lahat sila ay tahimik. Binawi na rin nila ang kanilang kahilingan para sa muling negosasyon ng kontrata. Tumango ako. Sa wakas, naiintindihan na rin ng Pilipinas ang realidad. Ang tagumpay sa laboratorio ay hindi makapababago sa isang kontrata. Nang gabing iyon, nag-host si Prince Abdullah ng isang hapunan. Ito ay ginanap sa penthouse ng pinakamagarang hotel sa Riyadh. Nagtipon ang 30 ehekutibo ng Aramco. Sa ilalim ng gas chandelier, inihain ang kaya champagne at mayroong liw na musika. Itinaas ng prinsipa ang kanyang baso. Mga Ginu, anuman ang gawin ng Pilipinas sa kanilang laboratorio, hindi yayanigin ang ating negosyo. Isang tagay para sa pag-abot sa ating mga target para sa 2026. Nagtagay kami. Sa sandaling iyon, nakumbinsi ako. Ang Pilipinas ay hindi kailanman makakawala sa amin. Nagsimula ang hapunan, at ang mga ehekutibo ay nagtatawanan at nakukwentuhan. Sinabi ng isang vice presidente, nakita ko ang balita mula sa Pilipinas. Parang mananalo na Nobel Prize ang profesor ng universidad. Isang Nobel Prize sa lubang test tube, sagot ang isa pa. Dapat ba tayong magpadala ng mensahe ang pagbati? Congratulations sa paggawa ng gas mula sa tubig dagat. Pakibilisan na lang po ang komersyalisasyon sa loob ng 10 taon. Napuno ngang tawanan ang silid. Natawa rin ako. Nang gabing yon, uminom ako ng 3 baso ng champagne. Ito ang pinakapayapang gabi sa loob ng 32 taon. Ngunit kinaumagahan, nagbago na naman ang mundo. Iyon na iyon. Pebrero 23, 2026, 8:00 AM. Isang joint press conference ang ginanap ng gobyerno ng Pilipinas. Ang kalihim ng enerhiya, kalihim ng agham at teknolohiya, at kalihim ng kalakalan at industriya ay sabay-sabay na humarap sa media. Ang anunsyo ay maikli at direkta. Itatalaga ang teknolohiya ng paglihangang metane sa pamamagitan ng seawater electrolysis bilang isang National Core Strategic Technology. Magtatayo ng 3 pilot plant sa 2027 at layuning magkaroon ng 20 commercial plant na tumatakbo sa 2030. Kabuwang pondo, 1 trilyong piso. Natapon ko ang aking kape habang pinapanood ang monitor. Nabasa ng mainit na likido ang aking kamay, ngunit wala akong naramdaman. 1 trilyong piso, inanunsyo gobyerno ng Pilipinas na maglalaan sila ng 1 trilyong piso. Ang aming hula ay imposible ang 1.25 trilyong piso. Ngunit sinasabi ng Pilipinas na gagawin nila ito sa halagang 1 trilyong piso. Ang mas nakakagulat ay ang sumunod. Sinabi ng kalihim ng enerhiya, ang disenyo para sa 50 beses na scale-up ay kumpleto na. Magsisimula na ang pagtatayo ng pilot facility sa Subic Bay Marine Plant Testing Site. Inaasahang magiging operational sa lubang 3 buwan. 50 beses na scale-up, 3 buwan. Binasa ko ulit ang mga numero. Impossible. Nagmamadaling pumasok ang aking sekretarya.
Vice Presidente, puno ang balita tungkol sa Pilipinas. Nagbo-broadcast din ang breaking news ang mga pangunahing media sa Amerika. Inilipat ko sa isang news channel sa Amerika. Nagsasalita ang anchor. Idineklara ng Pilipinas ang kanilang energy independence. Mamumuhunan sila ng 1 trilyong piso sa isang teknolohiya para makagawa ng natural gas mula sa tubig dagat. Ayon sa mga eksperto, ito ay magiging isang malubhang dago sa mga bansang nagluluwas ng langis sa gitnang silangan. Lumipat ang screen. Ipinakita ang laboratorio ng Universidad ng Pilipinas kung saan kinakapanayam si Profesor Miguel Santos. Ang aming teknolohiya ay napatunayan na. Ang kailangan na lang ay implementasyon. Inilipat ko ang channel sa isang British broadcast, parehong balita. Ang malalaking financial news agencies, international news agencies, at maging ang mapangunahing media sa gitnang silangan, lahat ay tungkol sa Pilipinas. Ang Pilipinas ang nangunguna sa balita sa buong mundo. Ang masalitang energy revolution ay lumitaw sa screen. Ibinaba ko ang remote control. Ang aking puso ay kumalabog at tila nahulog. Nanginginig ang aking makamay. Agad kong tinawagan ang pinuno ng technical team. Sinasabi ng Pilipinas na gagawin nila ang 50 beses na scale up sa loob ng 3 buwan. Posible ba iyon? Sumagot ang pinuno ng technical team. Sa teorya, hindi impossible. Ngunit karaniwan, inaabot ito ng 2 taon. Ang 3 buwan ay. Ibinaba ko ang telepono. Karaniwan ay 2 taon. Ngunit sinabi ng Pilipinas na 3 buwan. Sinabi rin nating impossible ang 65,004%. Ngunit nagawa nila. Sinabi nating impossible ang 24 oras na tuloy-tuloy na operasyon. Ngunit nagtagumpay sila. Gagawin din ba nila ito ngayon? 10:00 AM. Isa na namang emergency executive meeting ang ipinatawag. Ang bunhugi sa conference room ay ganap na iba. Ang kampanteng pakiramdam mula sa hapunan noong nakaraang linggo ay ganap na naglaho. Pumasok si Prince Abdullah. Hindi niya tinanggal ang kanyang salamin sa mata. Hinampas niya ang mesa gamit ang kanyang palat. Anong ibig sabihin nito? 1 trilyong piso mula sa Pilipinas. Maingat na nagsalita ang marketing head. Anunsyo pa lang po iyon. Matatagalan pa bago ang aktual na implementasyon. Sumigaw ang prinsip. Sa tingin mo anunsyo lang iyon? Sa tingin mo ba magsisinungaling ang gobyerno ng Pilipinas matapos maksama ng 3 kalihim? Tumahimik ang conference room. Walang makasagot. Habang binubuklat ang mga dokumento, sinabing finance head, ang panukalang budget ay naaprubahan na sa Kongresong Pilipinas. 1 buong boto raw po mula sa mayorya at minorya. Halos hindi ako makahinga sa mga salitang, iyon, 1 buong boto. Nangangahulugan iyon na nakakaisa ang politika sa Pilipinas. Nagsalita ako. Tingnan natin ito ng may naon. Kahit na may labaong 1 trilyong piso, ang pagtatayo ng planta ay abutan na hindi bababa sa 5 taon. Sa loob ng 5 taong iyon, kailangan ng Pilipinas ang ating gas. Ang kontrata ay hanggang 2035. Mayroon pa tayong 9 na taon. Tumango ang technology head. Tama po iyon. At walang garantiya na magtatagumpay ang pilot plan. Iba ang laboratorio sa aktual na larangan. Gusto kong maniwala sa mga salitang iyon. Ngunit may mabigat na pakiramdam sa isang sulok ng aking dibdib. Tiningnan ako ni Prince Abdullah ng diretso sa mata. Khalid, sa tingin mo ba talaga na hindi kakayanin ng Pilipinas ang 5 taon? Sumagot ako, opo. Sigurado po ako. Ngunit nanginginig ang aking boses. Mukhang napansin iyon ng prinsipe. Naging malamig ang kanyang tingin. Nang matapos ang pulong, bumalik ako sa aking opisina. Tumingin ako sa labas ng bintana. Maulap ang kalangitan ng Riyadh. Tila ulan sa disyerto. Nagpadala ako ng mensahe sa team leader na namamahala sa Pilipinas. I report agad ang reaksyon sa Pilipinas. Makalipas ang 30 minuto, dumating ang sagot. Ang media sa Pilipinas ay nagbubunyi. Ang salitang energy independence ay nasa lahat ng dako. Ang suporta ng publiko ay napakalaki. Tumaas ng 8% ang approval rating ng gobyerno. Ibinaba ko ang aking smartphone. 8% na pagtaas. Hindi na maaring umatras ang gobyerno ng Pilipinas. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Nakahiga ako sa kama, nakatitik sa kisame. Impossible,
Hindi maaring kumawala sa atin ang Pilipinas. Hindi sila tatagal ng 10 taon o kahit 5 taon. Iyon ang paulit-ulit kong sinasabi sa aking sarili. Ngunit may isang maliit na tinig mula sa kaibuturan ng aking dibdib na nagsasabing, paano kung magtagumpay talaga ang Pilipinas? Pilit kong iwinaksi ang kaisipang iyon. Ngunit hindi nawala ang tinig. Marso 2, isa na namang balita ang dumating mula sa Pilipinas. Isang groundbreaking ceremony ang ginanap sa Subic Bay Marine Plant Testing Site. Ang mismong Pangulo ng Pilipinas ang dumalo. Isang live broadcast ang nagpakita sa kanya na may hawak na pala at naguhukay. Sinabing Pangulo, ngayon, ginagawa natin ang unang hakbang tungo sa energy independence. Hindi na natin kailangang mag-alala pa sa mga taga-gitnang silangan. Ang ating madagat ang ating bagong langis. Naramdaman kong nanlamig ang aking likod habang pinapanood ang eksenang iyon. Ang Panguloeng Pilipinas ay hayagang tinutukoy ang gitnang silangan. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan. Ang mas nakakagulat ay ang sumunod. Isang konsortiyum ng mga pangunahing kumpanya sa Pilipinas ang nabuo. San Miguel, Ayala SM, JG Summit, lahat ng mga kilalang pangalan ay kasali. Ang kabuuang puhunan, 1 bilyong piso. Ang 1 trilyong piso ng gobyerno ay dinagdagan ng 600 bilyong piso mula sa pribadong sektor, na may kabuuang 1.6 trilyong piso. Mas mataas pa ito sa 1.25 trilyong piso na sinabi naming impossible. Nagdala ng ulat ang aking sekretarya, Vice Presidente. Nagsimula ng mag-order ng makaugnay na kagamitan ang makumpanya sa Pilipinas. Nag-order na sila ng ma-electrode manufacturing equipment mula sa Siemens ng Alemanya, GE ng Amerika, at Mitsubishi Heavy Industries ng Hapon. Kinuha ko ang ulat. Nanginginig ang aking makamay. Marso 5, mayroong paggalaw sa Taiwan. Inanunsyo ng Ministry of Economic Affairs ng Taiwan na isinasaalang-alang nilang gamitin ang teknolohiya ng Pilipinas. Hindi ako makapaniwala. Ang Taiwan ay isa sa aming mahahalagang customer. At ngayon, nagpapakita silang ang interes sa teknolohiyang ang Pilipinas. Ipinaliwanag ng pinunoeng technical team, ang Taiwan, tulad ng Pilipinas, ay isang islang bansa. Napapaligiran sila ang dagat. Kung magtatagumpay ang teknolohiya ng Pilipinas, posibleng sumunod ang Taiwan. Kinuha ko ang aking calculator. Ang 2 trilyong piso mula sa Pilipinas, kasama ang Taiwan at iba pang mabansa, ay nangangahulugan ng pagkawala ang isang napakalaking merkado. Marso 8, pumirma ang Singapore ng isang Memorandum of Understanding sa Pilipinas. Ito ay isang kasunduan sa paglilipat ng teknolohiya at joint development. Marso 10, inanunsyo ng Pilipinas, mismong bansa, na isinasaalang-alang nilang mag-import ng maplanta. Marso 12, nagpasya ang Vietnam na mag-imbita ng mga eksperto mula sa Pilipinas. Nagsimula na ang domino effect. Bawat umaga pagdating ko sa trabaho, may bagong balita tungkol sa isang bagong bansang nakikipag-alyansa sa Pilipinas. Uminom akong kape habang pinapanood ang mga balita. Sobrang nanginginig ang aking mga kamay kaya't natapon ang kape sa aking mesa. Marso 15, isang Emergency Board of Directors meeting ang ipinatawag. Sa pagkakataong ito, ang CEO, mismo ang namuno, nagtipon ang 14 na pinakamataas na ehekutibo ng Aramco sa conference room. Nagsalita ang CEO. Ano ang assessment ninyo sa sitwasyon sa Pilipinas? Nagsimula akong magulat. Sa kasalukuyan, mas mabilis kumilos ang Pilipinas kaysa sa inaasahan. Ang orihinal na 5 taong plano ay pinaikli sa 3 taon. Isang karagdagang 600 bilyong piso na pamumuhunan mula sa pribadong sektor ang naidagdag na may kabuuang 1.6 trilyong piso. 5 bansa sa Asya ang nagpakita ng interes sa teknolohiya ng Pilipinas. Nagtanong ang CEO, ano ang epekto nito sa ating kita? Ipinakita ko ang mga numero. Hayaan niyo pong ipakita ang worst case scenario. Ipagpalagay na makakamit ng Pilipinas ang 50% self-sufficiency sa 2029. Kung mangyayari iyon, ang ating taunang kita mula sa Pilipinas ay bababa mula 600 bilyong piso hanggang 300 bilyong piso. Kung susunod ang ibang mga bansa sa Asya, mawawala pa ang ilang trilyong piso na kita. Sa kabuuan,
Inaasahan ang pagbaba ng kita na abot sa 10 trilyong piso. Tumahimik ang conference room. 10 trilyong piso. Ito ay isang malaking bahagian kabuwang kita en Aramco. Hinampas ng CEO ang mesa. Ano ang ating gagawin? Sumagot ako, wala tayong ibang pagpipilian kundi ang magbaba ng presyo. Kung mag-alok tayo ng mas murang supply kaysa sa gastos ng produksyon ng Pilipinas, mawawalan sila ng economic viability. Tumutol ang finance head. Kung gagawin natin iyan, bababa ang ating profit margin. Magrereklamo ang lahat ng magabansang gumagawa ng langis sa gitnang silangan. Mayayanig ang pundasyon ng OPEC. Alam ko, ang pagbaba na presyo ay hindi rin ang sagot. Ngunit wala na akong ibang maisip na paraan. Sinabi nga CEO, makita-kita tayo, ulit pagkatapos ng 2 linggo. Pag-isipan ninyo ang isang tiyak na solusyon. Natapos ang pulong. Habang naglalakad ako sa pasilyo, tinawag ako ni Prince Abdullah. Khalid, maging tapat ka. Mananalo ba tayo? Nagatubili ako sandali. Sa unang pagkakataon sa loob ng 32 taon, hindi ako sigurado. Sumagot ako, gagawin po namin ang aming makakaya. Mapait na ngumiti ang prinsip. Ang makakaya? Alam mo naman na hindi iyan ang sagot. Tumalikod siya. Naiwan akong nakatayo doon, nakatingin sa labas ng bintana. Ang kalangitan ng Riyadh ay tila kulay abo. Ang sitwasyon ay lumiko sa isang ganap na ibang direksyon. Marso 22, ang buong mundo ay nakatutok sa amin. Isang emergency meeting ng Energy Minister ng OPEC ang ipinatawag. Ang makinatawan mula sa Saudi Arabia, UAE, Qatar, Kuwait, Iraq, Oman at Libya ang mabansang mayaman sa langis ng gitnang silangan ay nagtipon sa palasyo sa Riyadh. Ngunit sa pagkakataong ito, iba, 47 na media outlets mula sa buong mundo ang humiling ng live broadcast. Naroon ang mga pangunahing media mula sa Amerika, Britanya, Hapon at gitnang silangan. Tinatayang 1-2 bilyong tao ang manonood. Ang aming krisis ay naging entertainment ng buong mundo. Habang pumapasok ako sa conference room, nakita ko ang pulutong ng mga kamera. Mahigit 20 kamera ang nakatutok sa amin. Kumikislap ang nga pulang ilaw. Sa loob ng 32 taon, daan-daang pulong na ang aking dinaluhan, ngunit ito ang unang pagkakataon na nangyari ito. Ang aming pagbagsak ay mapapanood ng buong mundo sa live broadcast. Isang kamera ang inilagay sa gitna ng conference room. Umilaw ang pulang ilaw. Nagsimula na ang live broadcast. 1.2 bilyong tao ang nanonood sa amin. Nagsalita ang Energy Minister ng Saudi Arabia. Magino, nagtipon tayo ngayon upang talakayin ang isang malubhang krisis. Ang seawater electrolysis technology ng Pilipinas ay isang pangunahing banta sa ating industriya. Ipinakita niya ang screen. Ito ang construction site ng planta sa Subic, Pilipinas. Gumagalaw ang malalaking crane. Sa loob lamang ng 3 buwan, natapos na ang balangkas. Doble ang bilis kaysa sa orihinal na inaasahan. Nagsalita ang ministro nga, mayroon pang mas malubhang problema. Kahapon, inanunsyo ng gobyerno ng Pilipinas na sisimulan nila ang operasyon ng pilot plant sa Mayo. Ang orihinal na schedule ay Hunyo, ngunit pinaaga nila itong 1 buwan. Idinagdag ng ministro ng Qatar at magsisimula na raw mag-export ng teknolohiya ang Pilipinas. Nakapirma na sila ng kontrata sa Taiwan, Singapore at Pilipinas. Ang bayad sa teknolohiya pa lang ay abot na sa 400 bilyong piso. Habang naririnig ko ang manumerong iyon, mahigpit kong hinawakan ang aking upuan. Hindi lang inaagaw ng Pilipinas ang aming mga customer. Kumikita pa sila. At noon, nagmamadaling pumasok ang aking sekretarya sa conference room. Emergency breaking news. Mayroong anunsyo ngayon sa Pilipinas. Umilaw ang malaking screen. Ito ang press conference sa tanggapan ng kagawaran ng enerhiya sa Maynila. Nagsasalita ang kalihim. Ngayong umaga, 10:00 AM, matagumpay na isinagawa ang unang operasyon ng Yokohama Pilot Plant Unit Sun. Nakamit namin ang efficiency na 61.2% sa 50 beses na scale-up. Magsisimula na kami ngayon sa continuous operation test. Nanigas ang lahat sa conference room. 2 buwan itong mas maga kaysa sa schedule.
Isang American news anchor ang nagulat ng breaking news. Nagawa ng Pilipinas, hindi sa laboratorio, kundi sa isang aktwal na planta, nagtagumpay silang gumawa ng gas. Ito ay isang turning point sa kasaysayan ng enerhiya. Nagulat ang isang British broadcaster, ang kaayusan sa enerhiya na 50 taong pinamunuan ng gitnang silangan ay nayayanig, ginawa ng Pilipinas na langis ang dagat. Sinuri nga media sa Pilipinas, dapat ding gamitin ang ating bansa ang teknolohiyang ito. Hindi tayo dapat magpahuli sa mundo. Maging ang media sa gitnang silangan ay pumanig sa Pilipinas. Ang himala ng Asya ay nangyari muli at marami pang reaksyon ang dumating. Tagapagsalita nga US Department of Energy, binabati namin ang tagumpay ng Pilipinas. Ito ay isang makabagong teknolohiya, isa sa alang-alang din ng Amerika ang pakikipagtulungan. Punong Ministro ng Australia, positibo naming isa sa alang-alang ang paggamit ng teknolohiya ng Pilipinas. Kailangan ito mula sa pananaw ng energy security. Media sa India, isang karangalan para sa Asya. Dapat ding makipagtulungan ang India sa Pilipinas. Singapore, Pilipinas, Vietnam, Malaysia, lahat sila ay nakakaisang sumuporta sa Pilipinas. Wala ni isang bansang sumuporta sa amin. Ipinakita sa malaking screen ng conference room ang mapa ng mundo. Ang mabansang may pakikipagtulungan sa Pilipinas ay minarkahan ng asul. 15 bansa ang kulay asul. At ang bilang na ito ay dumarami sa real time. 6 na bansa, 7 bansa, 8 bansa. Habang tinitignan ko ang mapa, halos hindi ako makahinga. Sa sandaling iyon, ginawa ko ang kalkulasyon. Direktang pagkalugi. Ang taunang merkado ng Pilipinas na 600 bilyong piso ay mawawala. Kung susunod ang ibang nga bansa sa Asya, mawawala pa ang ilang trilyong piso. Hindi direktang pagkalugi. Dahil sa pagbabangang presyo ng gas, bababangang 10% ang kitangang buong gitnang silangan. 10% ngang isang 22.5 trilyong pisong merkado ay 225 trilyong piso. Pagkalugi sa hinaharap sa susunod na 10 taon, wala nang mabagong kontrata. Ang inaasahang pagkalugi ay 26.5 trilyong piso. Sa kabuuan, hihigit ito sa 30 trilyong piso. Isang kapat ng yaman na aming pinahirapan ay maglalaho. Idineklara ng Energy Minister ng Saudi Arabia, ang mga kinatawan ng bawat bansa ay may 72 oras. Mag-ipon ng mga emergency countermeasures at i-report, 72 oras. Isang solusyon para maiwasan ang pagkalugiang higit sa 30 trilyong piso sa loob ng 72 oras. Binuksan ko ang aking laptop. Huminto ang aking mga daliri sa keyboard. Countermeasures. Anong klaseng countermeasures ang maaari naming gawin? Nagtagumpay na ang Pilipinas. Napatunayan na nila ito, hindi sa laboratorio, kundi sa aktwal na larangan. Lahat ng sinabi naming impossible ay nagawa nila. Tiningnan ako ng ministro ng UAE sa katabing upuan. Namumutla ang kanyang mukha. Sinubukang uminom ng tubig ng ministro ng Qatar ngunit nabitawan niya ang baso. Kumalat ang tubig sa mesa. Tinakpan ng ministro ng Kuwait ang kanyang mukha gamit ang 2 kamay. Ang mga taong 50 taong namuno sa mundo ay bumabagsak at 1.2 bilyong tao ang nanonood sa eksenang iyon. Lumipas ang 72 oras, sunod-sunod na nagulat ang mga ministro. UAE, mungkahi na magbabangang presyo. Qatar, estratehiya para mapanatili ang pangmatagalang kontrata. Oman, pamumuhunan sa teknolohiya at paglipat sa renewable energy. Lahat ay depensibo, hindi opensibo, kundi pag-atras. Dumating na ang aking pagkakataon. Tumayo ako. 1.2 bilyong tao ang nakatingin sa akin. Binuksan ko ang aking bibig, ngunit walang lumabas na boses. Sa unang pagkakataon sa loob ng 32 taon, hindi ko mahanap ang mga salitang dapat kong sabihin. Nagtanong ang Energy Minister ng Saudi Arabia, Vice Presidente Khalid, ano ang solusyon ng Saudi Arabia. Tumayo ako sa harap ng mikropono. Nakakasilaw ang ilaw. Nakatutok sa akin ang galente ng kamera. Dahan-dahan akong nagsalita. Sa totoo lang, sa puntong ito, wala tayong tiyak na solusyon. Wala tayong pagpipilian kundi ang tanggapin ang tagumpay ng Pilipinas. Nagkagulo sa conference room. Sabay-sabay na kumislap ang ma-flash ng kamera.
Ano ang sinabi ko? Ang Vice-Presidente ng Aramco na may 1,200 taong karera ay umamin ng pagkatalo sa harap ng 1-2 bilyong tao. Ang pinakamasamang sitwasyon ay naging totoo. At sa sandaling iyon, nagbago ang lahat. Nang matapos ang pulong, umalis na ang mga tao, pinatay ang mga kamera, pinatay ang mga ilaw. Naiwan akong mag-isa sa conference room. Mula sa bintana, tanaw ko ang paglubok ng araw sa Riyadh. Pinupula, nekatakip silim, ang disyerto. Sa loob ng 50 taon, pinamunuan namin ang mundo gamit ang langis sa ilalim ng lupang ito. Ngunit binago ng Pilipinas ang kaayusang iyon gamit ang tubig ng dagat. Napaupo ako sa aking upuan. Sa loob ng 32 taon, nakamali ako. Mula simula hanggang wakas, ganap akong nakamali. Mali na minaliit ko ang Pilipinas. Mali na binalewala ko ang tagumpay sa laboratorio. Mali na ipinasya kong imposible ang komersyalisasyon. Ngunit ang pinakamalaking pagkakamali ay iba. Hindi ko nakita ang determinasyon ng Pilipinas. Nang makamit nila ang 65%, sinabi kong walang reproducibility. Inulit itong Pilipinas ng 17 beses. Sinabi kong imposible ang 24 oras na operasyon. Pinatunayan ito nege Pilipinas na may mas mababasa, birberdet na pagbaba, ne efficiency. Sinabi kong aabutin ng 5 taon. Pinaikli itong Pilipinas sa 3 taon. Sa tuwing sinasabi kong impossible, pinapatunayan ng Pilipinas na possible. At sa bawat pagkakataon, naghahanap ako ng bagong dahilan. Walang economic viability. Impossible sa politika. Tututol ang mamamayan. Ngunit nalampasan ng Pilipinas ang lahat ng mga hadlang na iyon. Nakalikom sila ng higit sa 1.6 trilyong pisong pondo na kakaisang inaprubahan ito ng Kongreso at tumaas ng 8% ang approval rating ng gobyerno. Hindi ko minamaliit ang Pilipinas. Hindi ko sila naintindihan. Naalala ko ang isang pangyayari 40 taon na ang nakalipas. 1970 sa construction site ng Jubail Refinery sa Saudi Arabia. Nung panahong iyon, isa akong baguhang inhinyero. Sa site, mayroong mga Pilipinong inhinyero at manggagawa. Mahigit sa 2,200 sa kanila. Bawat araw, gumigising sila ang 5 AM bago sumikat ang araw at nagtatrabaho sa disyerto. Ang temperatura sa araw ay lumalampas sa 50 °C. Basa sila sa pawis. Sa gabi natutulog sila sa mga tent. Walang air conditioning. Nung panahong iyon, mababa ang tingin ko sa kanila. Itinuturing ko silang murang lakas paggawa lamang. Isang mainit na hapon, isang Pilipinong welder ang bumaksak, heat stroke. Dinala siyang kanyang makasamahan sa lilim. Pinainom siyang tubig at pinagpahinga ng 30 minuto. Ngunit tumayo ulit ang welder at sinubukang bumalik sa trabaho. Nagtanong ako, hindi mo ba kailangang magpahinga? Sumagot siya, okay lang po. Kailangan naming matapos sa tagdang oras. Nagtaka ako sa kanya noon. Bakit niya ginagawa iyon? Ngayon, naiintindihan ko na. Iyon ang mga Pilipino. Isang araw, nakausap ko ang isang Pilipinong site supervisor. Nagtanong siya, kapag natapos ang refinery na ito, magiging pinakamalaking producer ng langis sa mundo ang Saudi Arabia, hindi ba? Sumagot ako, tama ka. Pamumunuan natin ang mundo. Ngumiti siya at sinabing, balang araw, kami ring mga Pilipino ay gugulatin ang mundo gamit ang aming sariling teknolohiya. Nagtatrabaho kami dito ngayon, pero natututo kami. Sa isip ko, pinagtawanan ko ang masalitang iyon. Ano nga ba ang magagawa ang Pilipinas? Noong panahong iyon, mababa pa ang per capita GDP ang Pilipinas. Lumipas ang 50 taon. Ang maana at apo nga, mga Pilipinong manggagawang iyon ang gumagawa ngayon ng gas mula sa tubig dagat sa laboratorio ng Universidad ng Pilipinas. Ang determinasyon ng mga taong nagpawis sa 50 grad season na disyerto ay naipasa sa susunod na henerasyon. Ang managsabing natututo sila ay tunay na natuto at ngayon sila na ang naktuturo sa mundo. Noon ko lang napagtanto, ang tunay na yaman ay hindi ang langis sa ilalim ng lupa, kundi ang determinasyon sa isipan ng matao, hindi ang manumero, kundi ang katatagan ng loop. At isa pa akong napagtanto, sa loop ng 50 taon, nagbebenta kami ng langis.
Ngunit ang Pilipinas ay nag-ipon ng teknolohiya sa loob ng 50 taon. Kinukonsumo namin ang aming yaman, ngunit ang Pilipinas ay nag-aalaga ng kanilang matao. Nasiyahan kami sa yaman na ngayon, ngunit ang Pilipinas ay nakahanda para sa kinabukasan. Sa huli, ang nanalo ay ang nahanda. Tumayo ako mula sa aking upuan at lumapit sa bintana. Idinikit ko ang aking palat sa salamin. Malamig. Naramdaman ko ang lamig ng hangin ng gabi sa Riyadh sa pamamagitan ng salamin. Tumunog ang aking smartphone. Mula kay Prince Abdullah. Khalid, may emergency meeting bukas ng umaga. Gusto kong marinig ang iyong opinion. Sumagot ako, Prinsipe. Sa totoo lang po, wala tayong paraan para manalo laban sa Pilipinas. Nagkaroon ng katahimikan. Nagtanong ang Prinsipe, kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Habang nakatingin sa labas ng bintana, sinabi ko, makipagtulungan po tayo. Pagsamahin natin ang teknolohiyang hawak ng Pilipinas at ang kapital na hawak natin. Hindi natin kailangang maging makaaway. Bumuntong hininga ang Prinsipe, sa iyong ika-32 taon, sa wakas ay natanggap mo na rin ang katotohanan. Sige, sa pulong bukas, iyon ang direksyon na ating tatahakin. Natapos ang tawag. Ibinaba ko ang aking smartphone at muling tumingin sa labas ng bintana. Ang gabi ay bumabalot sa disyerto. Isa-isang, nagsimulang kumislap ang nga bituin. 50 taon na ang nakalipas. Maaring tinitignan din mana Pilipinong manggagawang iyon ang mana bituing ito. Habang nakatingin sa langit mula sa kanilang manaten, nangangarap sila. Balang araw, kami rin. Natupad ang kanilang pangarap. Lumipas ang isang buwan. Abril 23, 2026, isang makasaysayang seremonya ng pagpirma ang ginanap sa Palasyo sa Riyadh. Ang Philippine-Saudi Arabia Energy Technology Cooperation Agreement magbibigay ng teknolohiya ang Pilipinas at maglalagay ng kapital ang Saudi Arabia. Ang halaga ang kasunduan, 4 na trilyong piso. Planong palawakin ito sa isang joint project ng 7 bansa sa gitnang silangan. Dumalo rin ako sa seremonya ng pagpirma. Nakipagkamay ako sa kalihim ngang enerhiya ngang Pilipinas. Sinabi niya, sama-sama nating buuin ang isang bagong panahon ng enerhiya. Yumuko ako. Marami po kaming matututunan sa inyo. Nagsimula na naman ang domino effect. Agad na pagkatapos ianunsyo ang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Saudi Arabia, 12 bansa ang sabay-sabay na nagtanong. Taiwan, nagpasya naganap na gamitin ang teknolohiya ng Pilipinas. Halagang kontrata, 750 bilyong piso. Singapore, pumirma ng kasunduan sa paglilipat ng teknolohiya mula sa planta sa Subic, 150 bilyong piso. Pilipinas, Vietnam, Malaysia, Indonesia, nagtatag ng isang joint venture. Kabuuang halaga, 600 bilyong piso. Australia, kasunduan sa Joint Research and Development, 250 bilyong piso. India, kasunduan sa lisensya ng teknolohiya, 350 bilyong piso. Sumunod ang ibang mabansa sa Asia at sa loob lamang ng isang buwan, isang kabuwang 2 trilyong pisong kontrata ang nalagdaan. Hindi inagaw ng Pilipinas ang aming customer. Lumikha sila ang isang bagong merkado. Nagbago si Prince Abdullah. Tinanggal na niya ang kanyang gintong salamin sa mata. Dumadating na siya sa mga pulong sa tamang oras. Binabasa na niya mismo ang maulat. Isang araw, ipinatawag niya ako. Khalid, gusto kong ikaw ang maging pangkalahatang tagapamahala ng proyektong pakikipagtulungan sa Pilipinas. Nagulat ako. Ako po, tumango ang prinsipe. Ikaw ang unang umamin sa katotohanan at nagmungkahi ng pakikipagtulungan. Ngayon, kailangan nating ng isang taong magpapatupad ng pakikipagtulungang iyon. Sumagot ako, gagawin ko po ang aking makakaya. Ngumiti ang prinsip, sa pagkataong ito, ang tunay na makakaya mo. Hindi ba? Sa simula NG Mayo, bumisita ako sa Maynila para makita mismo ang laboratorio NG, Universidad NG, Pilipinas. Isang espasyo na may sukat na 100 metro kuwadrado sa unang basement NG isang gusali. Sinalubong ako ni Professor Santos. Maligayang pagdating, Vice Presidente. Tiningnan ko ang paligid ng laboratorio.
Walang mga malalaking kagamitan, walang magarbong interior. Ngunit napansin ko ang maraming papel na nakadikit sa isang pader. Ito ang mangga tala mula 2019 hanggang 2026, 7 taon. Isang dilaw na sticky note ang nakakuha ng aking pansin. Nakasulat dito, ang sagot ay nasa dagat. Nakatayo ako ron ng ilang sandali. Sinabi ni Professor Santos, marami rin kaming kabiguan. Sa loob ng 7 taon, siguro 1,000 beses kaming nabigo, pero hindi kami sumuko. Nagtanong ako, bakit hindi po kayo sumuko? Itinuro niya ang labas ng bintana, tanaw ang dagat, ang Manila Bay. Naniniwala kami na ang aming kinabukasan ay nasa dagat na iyon. Nasa halip na magbayad ng 2 trilyong piso taon-taon sa ibang bansa, maaari kaming gumawa ng enerhiya mula sa aming sariling dagat. Ang paniniwalang iyon ang sumuporta sa amin sa loob ng 7 taon. Yumuko ako. Nahiya ako sa aking sarili na sa loob enja o tuziki taon ay naniniwala lamang sa likas na yaman. Nang paalis na kami sa laboratorio, nagtanong si Professor Santos, mayroon din kayong dagat sa Saudi Arabia, hindi ba? Huminto ako. Oo nga, mayroon din kaming dagat. Ang Persian Gulf at ang Red Sea. Ngunit hindi namin tinitignan ang dagat na iyon. Ang langis lamang sa ilalim ng lupa ang aming tinitignan. Sinabi ni Professor Santos, mula ngayon, maaari na natin itong tingnan ng magkasama. Gamit ang teknolohiya ng Pilipinas at ang kapital ng Saudi Arabia. Inalok ko ang aking kamay para sa isang handshake. Sama-sama nating baon ito. Nang gabing iyon, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mailaw ng gabi ng Maynila ay kumikinang sa aking harapan. Hindi mabilang na mga ilaw ang kumikislap. 50 taon na ang nakalipas. Hindi mayaman ang bansang ito. Kailangan nilang magtrabaho at magpawis sa disyerto ng Saudi Arabia. Ngunit hindi sila sumuko. Natuto sila, nagipon, at naghanda, at pagkatapos ng 50 taon, ginulat nila ang mundo. Nun ko lang lubusang naunawaan. Ang tunay na malakas na bansa ay hindi ang bansang may maraming likas na yaman, kundi ang bansang hindi sumusuko. Ito ang kwentong nasaksihan ni Khalid Al-Mahfoud, ang vice-presidente na namamahala sa diskarte sa pag-export ng LNG sa Saudi Aramco. Tinuruan ako ng Pilipinas na walang impossible. Na kung mayroon lamang determinasyon, maging ang tubig dagat ay maaring maging langis. Pinatunayan iyon ng bansang Pilipinas sa buong mundo. Kung ipinagmamalaki ninyo ang kwentong ito, mangyaring mag-subscribe at i-like ang channel. Upang mas maipalaganap ang mga kahangahangang tagumpay ng Pilipinas. Maraming salamat sa pakikinig sa nakaka-inspire na kwentong ito.